Ayan, kakatapos lang namin sa Mount Olives. At ayan si ate, busy-busy sa pagpapasa ng mga photos and video sa kanyang mga Junakis. So kami ay, ng bonggang-bongga, ay pupunta na kami sa aming next destination. We are going now at the Tomb of the Prophets. So as you can see, yung arrow is dito. So pasok tayo diyan, kuya. Yes, meron tayo dyan. So this is the Tomb of the Prophets. So ito po ay private. Kaya, pero ito lang yung hindi nabili. Oh, so be careful kasi may aso. Beware of the dog. Oo, beware of the dog. So, yan, may mga pusa doon. Oo. So, dito tayo sa my Tomb of the Prophets. Kung ano, dito tayo. Kaso, sarado. Nasaan kaya yung, kasi wala ngayon ano. So, ito ang Tomb of the Prophets. Yan. So, ayan. So, dito sa loob niyan, baka hindi na kami makapasok. So, as much as possible, po dito, pag gusto nyo pong pumasok, is magpapaalam po kayo dito. Kasi ito po ay private house. So, ayan. Private house ito. Ang alam ko ang may-ari po ay dito. And then, dito sa Tomb of the Prophets, hindi nyo ito pinagbenta talaga. Ano na siya? Hindi ito pinagbenta. Pero sa loob po niyan is, kung ipapaliwanag po natin, nandyan po yung 3 propeta na diyan po talaga nakalibing sa loob niyan. So, yan. Ito po yung nag-explain yan, ang may-ari na nag-explain. Hello! Do you remember me? Of course, I remember you. Yes. So, time to time, if we have time, You are lucky. to go outside. Yes! Thank you so much. So, dumating na yung may-ari. So, dito, ang entrance po ay 5 shekels. At bibigyan po kayo ng kandila at siya po yung mag-explain sa loob kung ano ba itong Tomb of the Prophets. So, hintayin lang natin at kararating lamang po nitong may-ari ng Tomb of the Prophets. So, pag may-ari niya ito ng You light the bongga-bongga. candles, you walk around, then put the candles off, bring me this lighter. Okay. Second, when you go down the steps, you will see like a little circle, then a main corridor to the end. And half circle at the right side, half circle at the left side, because it's divided with the main corridor. A big circle. Now, at the end of the main corridor, there is a little room. You go inside. It's the 2 graves for 2 prophets, Haggai, Malachi. The half circle to the right side is the followers of both Haggai and Malachi. The left side of the cave, it is Zechariah and his followers. Zechariah tomb cut square, the followers around him cut round, and the grave, there's many papers inside. This is prayers, and when you come out from Haggai Malachi to Zechariah, it's a grave number 6. Remember. Now we are talking about 500 before Jesus, Second Temple period time. Why the prophets buried on Mount of Olives? It's the prophecy of Zechariah chapter 14, which says the Messiah will come from heavens to Mount of Olives and will be the resurrection to the temple. That's why they are buried here. That's why the Jews use the whole Mount of Olives cemetery, all waiting for the Messiah to come. Now, when you come down the steps, look at the ceiling, you'll see a big opening. This is the first step to cut the cave, because the cave all cut by hand, not natural. They finish this little circle in the front of the steps, then they need light space, they open the main entrance, and then they continue digging inside. This means years of work, which means the prophets, the followers, prepared the cemetery for themselves during their lifetime. Also, opposite the step at the right side, you'll see like an arch window. There are 4 of them. This is basins for washing the hands. Because Jewish tradition, when they bury someone or visit the cemetery, they wash their hands after to be cleaned. He recorded everything, so he would not miss anything. Please, go ahead. Just be careful on the steps, it's slippery. Siyempre yan sa Biblia talaga ito ng bongga. Kaya siguro ayaw na dahil alam niya, pagdating ng Lucia,
Dito makikita sa Mount of Olives. Madilim. Saan natin ititirek? Hindi ito titirik. Gagawin natin tong ilaw. Bigi-bigi ako ng magandang kandila. Yan. Ito pala yung kanang ginawa. Ano, sabi? Ng cave. So, ayan. So, kung makikita ninyo, diba, sabi niya kanina, yung sa mga disciples ni Zachariah is bilog and square. So, pag square kay Zachariah, malaki daw yon. So, yan ako. So, ito meron ditong una dito, may daan din. Then, dito talaga yan. So, ito po ay mga puntod. Talaga. Yan, mga puntod, mga disciples po. Yung mga ano nila. Wala dito multo, Chris. Walang multo dito. Oo, hindi uso dito. So, ayan, oh. Pagkita sa atin. Mga puntod po yan. Swerte natin kung mamulto ng mga Oo. disciples. Disciples talaga ang magmumulto sa atin. Swerte yon, ang bongga-bongga. Uy, ako naman ay gitna. Ang dami naman ditong daanan. Oo, marami nga yan Diba daan. sabi niya, yung daw gitna yan. No? Oo, so dito ang daan nga natin, oh. Mga kwarto-kwartong libyan. Ano? Oo. Doon daw sa pinakang left. Oh. Yan, pasok ka dyan. Pasok ka dyan. Picturean ko kayo dyan ng bongga. Oo, maluwang yan, te. Tapos, ano, may papunta pa doon. Sa ilalim. ay, mapunta pa? Oo. Hindi. May papunta pa. Ano yan? Yung wala, ano utin mo? Hindi dyan, sa kabila, oh. Wala, mga ano yun? Mga sulat-sulat na yan, oh. May salamin niyang nalaglag, oh. Ano? Diba? So, yun. Oh. Diba? 50 years ago before Christ. Yes, 500 years before Christ ng bonggang-bongga. Sa labas na tayo, everyone. Dito naman tayo kay Zachariah na laki. Ito yung mga disciples niya. Dito makakaligtas. So, yan yung sa mga disciples niya. Kaya po yan ay, yan, kung makikita nyo, diba, square? Yan. So, hindi lang masyadong visible, pero square po yung kanyang mga sapuntod. So, pag square po ay disciples and ni Zachariah Malaki. Yan. 500 years. 500 years before Christ. So, yan po ay mga sulat. Mga sulat po yan. So, yan dito. Yan. Makikita nyo yan. So, dito ang ating daan. Doon sa number 6, sabi ni... Wala, hindi to maluwang. Tama lang to. So, yan. So, lahat pong nakikita nyo ay mga puntod po yan ng bonggang-bongga. Yes, mga puntod po yan, everyone. May makikita ka daw number 6. Pag doon sa ano ni... Ano to? So, dito. Ay, ito yung panggawaan pa to. So, yan yun din inikutan. So, yun lang. So, that's all the tomb of the prophets. So, ito po yung pinaka, ano niya. Yes. It's 2,500 years and 500 before Christ. Yeah. So, 50 tombs po yung nandyan sa loob. So, the tomb of the prophet is 500 before Christ. Yes. And 2,500 years.